Good morning! Today is June 24, 2025 and ngayon ay ka-second birthday ni Iya. And ngayon nga ay on the way na kami doon sa may dagat kasi doon kami magse-celebrate ng birthday ni Iya. At after 30 minutes to 1 hour siguro yung biyahe kasi medyo malayo at eto nakarating na agad kami dito. At pagdating nga namin dito ay hindi naman ganun kadami yung tao. Wala na nga patumpik-tumpik pa at agad naman kaming lumafang kasi nga wala kami mga breakfast lahat at talagang gutom na din yan sila kasi nga gutom na din ako. At eto nga si Iya ay pinakain muna namin kasi nga gustong-gusto na maligo. Dito nga lang sila pumesto sa may gilid kasi nga medyo masikip na doon sa may cottage. At imbis na si Iya yung kakain, yung papa pa niya yung sinusubuan niya. At ito busog na nga yung papa niya kaya naman siya na lang yung kumain dyan. After niya nga kumain nag-relax muna sila dito kasama yung ninang niya. Minsan lang kasi talaga magkita ang dalawang batang to kaya naman binibigyan talaga namin ng time para naman maging close din sila. Pero nagiging close din talaga sila kapag naglalaro lang. At eto hawak-hawak ni madam yung cellphone ko at eto binibideo pala ako. Eto shoutout kay Mother Jeline. Sobrang tagal ko nga natapos kumain dyan at ako na lang yung hinihintay nila para maligo na daw kami. At makikita nyo nga dito sa area namin na hindi nga ganun kadami yung tao dito. Kahit na San Juan ngayon, napakatahimik ng area. At ito nga tinulungan ko si mother-in-law na maghugas ng mga paper plate holder. And ito kahit konti lang naman ay talagang tinulungan ko siya kanya-kanya kami ng bit-bit. Siya ang nagdala nung sabon at ako naman nagdala nung 3 paper plate holder. At pagkatapos nga namin maghugas si mother-in-law at talaga namang kumain na naman ulit ako. Grabe talagang hindi nabubusog ang babaeng ito. Halos ako na nga lang yung naiwan kumain dito sa may cottage. At ito nga si Iya ay naglaro na lang dito sa may gilid kasi nga nag-aantay sa akin matapos. Lahat ngayon sila ako na lang yung inaantay. Paano ba naman kasi talagang lumafang pa ako ng bongga? Kaya ayan, kita nyo yan si madam dyan ay talagang busy na lang kakaselfie sa kakaantay. At for sure, pagkatapos nito ay talagang full storage na ako. Makikita ko na ang lahat ng mukha ni madam dito. Ewan ko nga kung anong trip ni Julius dito at talagang nang zoom pa ng mga mukha. At talagang nakagi pa yung mukha ko ditong kumakain talaga naman. Grabe, Jai. Ilang minuto ka nang kumakain dyan. Talaga namang yung mukha ay lumulobo na. Kaya wag na kayo magtaka sa susunod na vlog ko kung para na akong piggy bank. Kasi kung kumain ay parang talagang walang katapusan. At eto nga ay talagang hindi ako makapag-focus sa pagkain kasi nga si Julius ay hindi ako tinatantanan talaga. Talagang video na video dyan sa may likuran. Kita niyo naman kung gaano pa kadami yung pagkain ko sa may plato at talagang hindi pa maubos-ubos. At talagang nagutom nga si ate kakantay sa akin kaya ayan lumafang na din siya. Tagal kasi matapos kumain ng babaeng ito. Eto nga si Iya sa may gilid ay talagang bored na kasi nga yung mama niya ay talagang nagpapakabusog pa. After how many years nakapag-bisa rin ako para makapag-swimming na kahit hindi naman talaga marunong lumangoy. At paglabas ko nga sa CR at pagbalik ko dito sa my cottage ay talagang nabudol na ni Iya yung papa niya. Nagpabili na ng salbabida. Actually kanina pa nga niya to iniiyakan talaga pagdating namin dito kasi nga nakita niya agad ito. Pero pinakain pa nga namin siya kanina kaya naman na-distract siya and nawala sa isip niya itong salbabida talaga. Pero yung nagtitinda ay hindi talaga umalis kaya naman nakita na naman ni Iya. At eto nga ay napabili na nga talaga yung papa niya. Feel na feel pa nga niya pagbitbit ng salbabida niya nga dyan pero ang ending pala hindi siya sumakay. Didalangan namin doon sa may tubig at ang ending hindi talaga siya sumakay kasi nga natatakot. Talagang pinagastos niya lang yung papa niya. O ayan, papunta na nga agad-agad ang batang doon sa may tubig kasi nga ligong-ligo na nga talaga. At syempre to the rescue agad ang tita at siya yung magbabantay dyan. Sinundan niya na nga agad si Iya. At dito nga makikita kung gaano kalinis yung paligid dito sa resort na to. Eto nga yung kinaka-amazan ko dito nung unang punta pa lang namin kasi nga sobrang linis talaga dito. Meron nga kasi silang tagawalis dito sa may area kaya naman kitang-kita nyo kung gaano talaga ka-maintain yung paligid. Sobrang lawak nga din talaga ng area dito kaya naman sobrang ganda din tingnan. And yung mga cottage dito hindi ganoon kadikit. Kaya bet na bet ko nga dito. Pati yung shower area and CR ay talagang napakalinis. And hindi pa nga kami naligo talaga dahil hindi pa tapos lumafang. Syempre ice cream na naman yung titirahin namin ngayon. Si Iya nga ayun ay naligo na nga talaga at binabantayan siya ni mama kaya naman pinuntahan ko doon at binigyan ko muna ng ice cream. At si Julius ay hindi pa nga naligo at kita niyo naman kung anong pinagkakaabalahan. Eto nga si Kuya Rafi ay talagang nag-chill-chill muna dito kasi nga sobrang init at pagod din sa biyahe. At eto nga si Papa ay naghahanap na ng pera para pambili ng alak. Syempre, hindi naman yan mawawala talaga kapag may occasion. Meron naman tindahan dito na mabibilhan pero nga medyo pricey na. Unexpected naman talaga yun kapag ganitong mga resort. O, ayan na naman si mother-in-law naghugas na naman. Sobrang ganda nga ng timing namin dito sa pagligo kasi nga medyo konti lang yung tao. And San Juan pa naman ngayon pero talagang walang naliligo masyado. Kita nyo naman kung gaano ka maaliwalas yung paligid. 2 cottage nga lang yung na-occupy dito sa may banda namin. Daig pa namin na naka-private resort. And sila mama nga dito muna sila tumambay sa may gilid kasi
kasi nga hindi pa sila naliligo. Eto, tignan nyo naman kung gaano talaga kalinaw ang tubig dito. Talagang mapapabalik ka dito kahit sobrang layo. Worth it din naman kasi puntahan. Actually, nakaligo na nga kami pero wala kaming video kasi nga wala kaming videographer. Oh, eto, face check muna tayo. Talaga namang parang nang naletsyon sa sobrang pula ng mukha. Sunscreen is life tayo pero parang hindi na nga tinatabla ng sunscreen ng sobrang pula ng mukha na to. Hindi na nga kaya i-shield ng sunscreen yung sobrang init talaga. Kaya hayaan na lang natin yan kasi nga once in a blue moon lang naman tayo nagkaka-sunburn. Actually, tumigil nga lang kami sa pagligo kasi nga ang mga batang ito ay talagang inaantok na. At ayan si Iya ay talagang tulog na tulog na. Eto nga si Madam nakapagbihis na din at eto nga nag-serve siya ng cake kay Mother Jeline. Mahiyain yarn. Habang tulog nga si Iya at si Muning ay talaga namang napag-isipan namin na magtagay muna kami. Sobrang bored na nga kasi doon kakaupo sa my cottage habang nag-aantay magising itong mga batang to. Apat lang naman kami naginuman at talagang isa lang naman yung binili namin. Kaya naman hindi lang ito makakalasing sa amin. Ginrab na nga namin tong opportunity na to kasi nga minsan lang talaga kami nagkikita-kita. Si Madam nga hindi masyadong nakakagala kaya naman talagang minsan lang kami nagkikita. At eto naman si Angel ay talagang busy sa buhay niya kaya naman kahit tapit bahay lang kami talagang hindi din kami nagkikita. Si ate nga lang yung madalas nakikita ko dito sa bahay kaya naman nagsasawa na rin ako sa mukha nito. At dahil paminsan-minsan lang to ay talagang hindi mawawala ang picture taking. Need kasi talaga i-capture yung bawat moments kasi nga para pang memories na rin. Buti naman na meron kaming photographer dito na isang pinsan ko. Shoutout pala sa manok. Padaan-daan pa kayo dyan, gagawin ko kayong tinola eh. Sobrang dali lang naman naubos tong ininom namin kasi nga isa lang yun at apat kami. Kaya dito muna kami tumamay sa may gilid. Busog na busog nga kasi ang mga personality na ito kaya naman nagpapatunaw muna kami. Eto nga bandang 4 PM kita nyo naman kung gaano kaganda yung dagat dyan. Nasisilaw nga ako sa init na tumatama dito sa may tubig. Grabe, ang ganda. At eksaktong 5 PM nga ay dumating na yung sundo namin. Ito yung sasakyan na nirentahan namin. Nandito na lang kami sa may front seat nakaupo habang nag-aantay kami doon sa likod na matapos silang mag-arrange ng mga gamit. Amazed na amazed nga ako sa driver na to kasi nga sabi niya kanina pagdating namin dito sa may dagat na babalik siya ng 5 PM para kunin kami. At eksaktong 5 PM talaga siya dumating. 5 o'clock nga siya talagang dumating at hindi talaga lumagpas ng 1 minute. Talagang super professional, char. Kaya sabi ko kay ate talagang wag niyang i-delete yung number ng driver ng sasakyan na to para pag gusto namin magrenta ulit ay sa kanya kami magre-rent. Mabait din kasi yung driver. Eto pauwi na nga kami at kita niyo naman yung view ng binabaybay namin. Talagang mga bundok-bundok dyan sa may dulo, sa may gilid. Eto nakalagpas na nga kami at nandito na kami sa may super highway or main highway talaga ng city na to. Ang papunta na ito sa amin. Medyo malayo nga yung binyahe namin kaya naman nakarating kami dito ng 4:45 PM and medyo madilim na talaga yung paligid. Thank you Lord at successful naman itong araw na ito. Once again, happy second birthday ng anak kong makulit. At bago ko nga makalimutan, thank you pala sa mga nagbigay ng gift para kay Iya. Eto nga pala yung birthday gift ng ninang Angel ni Iya. Gabi pa lang nagbigay na siya. Hindi na pinaabot ng umaga sa mismong birthday. Kaya napa-advance yung unboxing ni Iya sa birthday gift niya. At ayan, gustong-gusto na agad isukat ng batang ito. Grabe, napaka-cute. At ito namang dalawang gift na ito na galing kay tita ninang Angel niya, na kapatid ni Julius. At ito naman galing kay Madam, na ninang niya din. Grabe, sobrang thank you sa inyo.